Kumusta mga ka-vlog, mga kaibigan? Si William Mila ulit po ito at maligayang pagdating sa ating channel, The Doers TV at Wings and Wonders TV. Ngayon, sama-sama tayong mag-explore sa isa sa mga iconic na daan dito sa Cavite, ang Governor's Drive sa Dasmariñas. Alam niyo ba kung bakit ito tinatawag na Governor's Drive? Abangan natin ang kasaysayan, mga hidden gems at mga must-try na tambayan dito. Mula sa mga busy na negosyo hanggang sa mga kwentong pampamilya ng mga Caviteño. Discover natin kung bakit heartbeat ang Cavite, ang daang ito. Hinihintay ko kayo mga kadamdaming Caviteño. Smash that subscribe button at i-ring ang bell para sa mga susunod pang vlogs. Tara, biyahe tayo. Cavite Pride, let's ride! Psalm 25 verses 4 and 5 is a prayer for guidance. Show me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long. These verses remind us to seek God's direction in every aspect of life. His truth leads us to peace, purpose, and hope. Psalm 25, 4 and 5 encourages us to trust God's wisdom over our own, asking Him to guide our steps and shape our decisions. When we follow His path, we experience the fullness of His love and faithfulness. Mga kaibigan, mga ka-vlog, samahan niyo ako sa isang quick adventure mula sa simbahan hanggang sa isang paboritong food trip spot dito sa St. Paul Catholic Church. Simula tayo sa isang lugar na puno ng kapayapaan. Makikita natin ang magandang arkitektura at tahimik na kapaligiran. Perpekto para sa mga gustong magmuni-muni at mga gustong magpapasalamat. Pagkatapos magdasal, tara na sa biyahe. Sa kahabaan ng Governor's Drive, mapapansin natin ang dalawang simbolo ng modernong pamumuhay, ang SM City Mall at ang Big R Robinson Mall dito. Pwede kang mag-shopping, mag-movie o kumain ng mga trending na restaurants. Sulit ang vibes para sa pamilya at barkada. Mga kaibigan, alam niyo ba kung bakit busy ang Governor's Drive? May mga hidden green spaces tayong makikita dito. Sa gitna ng mga establishmento at commercial areas, may mga pocket parks at puno ng mga magagandang tanawin na nagbibigay hinga sa ating lungsod tulad ng Kadiwa Parks at mga tree-lined roads at mga halaman at matatayog na mga puno ng mga kahoy at mga tumutubong mga damo na nagpapakita rin ng kanyang kaberdihan, mga berdeng kulay na laganap sa palibot ng ating kapaligiran dito sa ating area. Maraming pakinabang ang mga puno sa ating lugar. Ang kalusugan at kalinisan sa hangin. Ito ay luna sa polusyon, sumisipsip ng carbon dioxide at naglalabas ng oxygen. Isang puno ay nakakapag-filter ng 48 pounds per year na carbon dioxide. Pigil sa respiratory diseases. Binabawasan ang usok at alikabok sa hangin. Ito ay proteksyon sa kalikasan. Control pa rin ito ng baha. Ito ay magandang flood control. Ina-absorb or uma-absorb ng tubig ulan. Ang isang mature na puno ay makakapigil ng 100 gallons per year sa runoff. Laban naman sa init, nagpapababa ng temperatura ng 2 hanggang 8 degrees centigrade sa urban areas. At ang pakinabang naman ito sa ekonomiya at lipunan. Ito ay dagdag halaga ng property, mga 15 to 20% mas mataas ang value ng lote sa maraming puno. At matipid sa kuryente.
nagpapalamig ng bahay, nagbabawas ng aircon usage hanggang 30%. At sa mental at social well-being, ito ay nagsisilbing stress reliever, nakakapagpababa ng anxiety at depression. Study shows 20% better mental health sa green areas. Pwede itong maging tambayan at bonding, lugar na para sa community activities, katulad ng mga picnics doon sa ating mga park na mga nababanggit. Ang biodiversity support ay meron ding ambag na malaki ang ating mga kahoy. Tirahan ng mga ibon, insekto at maliliit na hayop, halimbawa mga maya at paru-paro sa Cavite. Halimbawa sa Cavite, ang Dasmariñas watershed at mga parke sa lungsod nagsisilbing lungs ng lugar. Mga proyektong tree planting ng LGU sa mga barangay at sa mga bakanting mga areas. Mga kaibigan, ang Governor's Drive ay hindi lang daan, isa itong engineering marvel na pinaghihirapan ng mga Caviteño o sa distrito ng Cavite. Sa kabuuan, ang haba nito ay nasa 22 or 22 kilometers mula sa boundary ng Imus hanggang sa General Trias na dumadaan sa sentro ng Dasmariñas. Ang lapad, mga 4 hanggang 6 na lanes depende sa section, kasama na ang sidewalks at drainage system para sa seguridad ng mga motorista at pedestrians. Mga kaibigan, ang Governor's Drive ay hindi lang daan, isa itong engineering marvel na pinaghihirapan ng mga Caviteño o sa distrito ng Cavite. Sa kabuuan, ang haba nito ay nasa 22 or 22 kilometers mula sa boundary ng Imus hanggang sa General Trias na dumadaan sa sentro ng Dasmariñas. Ang lapad, mga 4 hanggang 6 na lanes depende sa section, kasama na ang sidewalks at drainage system para sa seguridad ng mga motorista at pedestrians. Ang pinakamahalaga, ginawa itong matibay at malapad para suportahan ang 10,000 at higit pang vehicles araw-araw. Mula sa mga pampasahirong jeep hanggang sa malalaking trucks na naghahatid ng produkto sa industrial zones. Kumbaga, ang bawat piso at metro dito ay simbolo ng paghahangad ng Cavite para sa mas maayos na buhay. Sa pagpapatayo pa lang, malaking puhunan ang inilaan dito. Noong taon 1990s hanggang early 2000s, inabot ito ng 1.5 to 2 billion pesos para sa mga unang phase. Kasama na ang lupa, materials at labor. Pero dahil sa pagdami ng populasyon at ang pangangailangan sa transportasyon, patuloy itong ina-upgrade ng DPWH or ang Department of Public Works and Highways sa halagang 500 million to 1 billion pesos kada taon para sa maintenance at expansion. Ang Governor's Drive ay hindi basta kalsada. Ito ay isang state-of-the-art. Ito ay ginamitan ito ng reinforced concrete para sa pavement na mas matibay sa init at ulan kumpara sa ordinaryong aspalto. Ang lapad nito ay umaabot ng 22 or 22 meters sa 6 na lanes. Ito ay dinisenyo para magkasya ang 3 lanes bawat direction. May dedicated turning lanes at sidewalks na may wheelchair ramps para sa accessibility. Pero hindi lang yan. May automated drainage system ito para iwas baha, lalo na sa mga low-lying areas ng Dasmariñas. At dahil eco-conscious ang Cavite, may green belts sa mga strategic areas, paraan ng mga puno at halaman para maganda ang hangin at tanawin. Ang economic impact naman nito, sa halagang bilyong-bilyong piso na ginastos sa pagpapalawak, sulit na sulit ang investment,
Dahil sa Governor's Drive, merong 10,000 mahigit na mga trabaho or jobs ang nalikha mula sa mga factories, sa mga malls at logistics hubs sa paligid. Dumoble ang value ng mga lupa sa mga karatig barangay mula 2,000 per square meter noong taong 2000, naging 15,000 plus na ngayon. Naging number 1 investment destination ang Cavite sa Calabar Zone ayon sa PEZA or Philippine Economic Zone Authority. Kumbaga, ang kalsadang ito ay naging golden bridge mula sa bukid patungo sa mga opisina at industrial parks. Siyempre, hindi perpekto ang lahat dahil sa mabilis na paglaki ng populasyon, traffic congestion ang isa sa mga hamon, lalo na sa rush hour. Kaya ngayon, may ongoing project ang DPWH, ang pedestrian overpass sa tapat ng SM City Dasmariñas at DLHU Dasmariñas. Merong road widening sa boundary ng Silang at General Trias at merong smart traffic lights na synchronized para mas mabilis ang flow ng mga sasakyan. At abangan ang Cavite Tagaytay Batangas Expressway or CTBX or CTBX na magiging divert ng trucks palabas ng Governor's Drive para mas safe at efficient ang biyahe. Salamat sa pagsama sa aking paglalakbay dito sa Governor's Drive sa Dasmariñas. Sana'y nagustuhan ninyo ang mga kwento at lugar na binibigay ko sa inyo. Kung may mga suggestions o hidden spots pa kayong alam dito sa Cavite, comment na agad kayo sa baba. Hanggang sa susunod na adventure, mga ka-Cavinteño, huwag kalimutan mag-subscribe, i-hit ang notification bell at i-share ang vlog na to sa inyong mga kapamilya at kaibigan. Tara, sama-sama nating ipagmalaki ang ganda at yaman ng Cavite. Caviteño pride, always ride with pride. Bye-bye!